UNTV News Worldwide. Hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Bevs. Kamusta na? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Time check po tayo. Ang oras na natin, 35 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Magandang araw sa iyo, Noel, at syempre magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Martes, October 30, 2023. At mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Mula sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Major joint aerial exercises sinimulan na ng US at South Korea. 6 na po arestado sa tangkang pag-atake sa Jewish passengers sa isang Russian airport. Pro-Palestinian rally sinasagawa sa iba't ibang bansa. Dating US Vice President Mike Pence nag-drop out na sa 2024 US presidential campaign. Inhaler addiction sa Thailand may health risk. Mga Taiwanese company hinihikayat na mag-invest sa Pilipinas. Una sa ating mga umaatikabong balita. Sinimulan ng Estados Unidos at South Korea ang magkasanib na pagsasanay sa himpapawid na kinabibilangan ng mahigit sa 100 warplanes mula sa dalawang bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Lynette Bahe. Sinimulan na ng Estados Unidos sa South Korea ang pagsasagawa ng joint aerial drills noong Lunes, October 30 na kinasasangkutan ng 130 warplanes na mula sa dalawang bansa upang mag-simulate ng 24-hour wartime operations. Ito ay sa gitna ng ginagawang pagsusulong ng South Korea sa military cooperation sa Russia kapalit umano ng armed support na mariin namang kinokondena ng US at mga bansang kaalyado nito sa Asia. Layunin nito na mapabuti ang interoperability sa pagitan ng puwersa ng militar ng Amerika at South Korea. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pangunahing air missions gaya ng air-to-surface live fire drill, defensive counter-operation at iba pang emergency training. Sa isang pahayag na South Korea military, mananatilihin umano nila ang pinakamahusay na kahandaan sa pakikipaglaban. Ito anila ay upang agad na makatugon at mahigpit na parusahan ng anumang provokasyon ng kaaway sa pamamagitan ng matinding pagsasanay na gaya ng nasa aktwal na sitwasyon. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ang 6 na pong suspect kaugnay ng bayolenteng paglusob sa isang airport sa Russia upang atakihin ang mga pasaherong Hudyo na sakay ng lumapag na eroplano mula sa Israel. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem. Inaresto ng Russian police noong Lunes, October 30 ang 6 na pong tao na hinihinalang sangkot sa tangkang pangunguyog sa mga biyaherong Jewish na sakay ng eroplano na mula sa Israel na lumapag sa paliparan ng Makhachkala sa Republika ng Dagestan sa Southern Russia. Sumugod sa Dagestan Airport noong Linggo, October 29, ang nasa mahigit 100 anti-Jewish na humihiling na huwag payagang makapasok sa Dagestan ang dumating ng mga biyaherong Jewish. Sinagasa naman ng dose-dose ng protesters ang barrier sa paliparan habang ang ilan sa kanila ay sumugod sa runway. Sumisigaw rin ang karamihan sa mga ito ng anti-Semitic slogans o maikling kasabihan ng diskriminasyon laban sa Jews bilang isang religious or racial group at ang iba naman ay binawagayway ang hawak na Palestinian flags. Ayon sa Dagestani officials, 9 na police officers ang nasugatan habang sinisikap ng mga ito na ibalik ang kaayusan sa paliparan. 2 sa mga sugatang pulis ang na-admit sa ospital. Bunsod ng insidente, nanawagan ng Israel sa Russia na protektahan ang mga citizens nito. Kinundina naman ng Estados Unidos ang violent anti-Semitic protests.
Nangako naman si Dagestan Governor Sergei Melikov na parurusahan ang mga responsable sa nangyaring kaguluhan sa Dagestani Airport. Axis Salam, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa sa iba't ibang mga bansa ang pro-Palestinian rally upang ipanawagan ang tigil putukan sa pagitan ng Gaza at Israel. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Jenny Rico live. Yes, Jenny, saan-saang mga bansa nagsasagawa ng pro-Palestinian rallies? Noel, nagsagawa ang pro-Palestinian protesters ng demonstrasyon sa iba't ibang bansa, kabilang ang United Kingdom, France, Iraq, Egypt, Malaysia at New Zealand. Hindi rin nagpahuli sa pag-organisa ng rally ang mga grupo ng pro-Palestinian dito sa North America dahil kahapon lamang ay nagrally ang mga ito sa downtown Toronto at sa New York City naman noong Sabado. Ilang mga kalsada ang nagsara sa downtown Toronto kahapon, bunsod ng libu-libong rallyista na lumagsa sa lugar. Ito na ang ikatlong magkakasunod na weekend na nagsagawa ng demonstrasyon sa Toronto kaugnay ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Patuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng Toronto Police upang mapanatiling payapa ang mga isinasagawang rally. Noel, batay sa tala ng Gaza Health Ministry, umakyat na sa mahigit 8,000 ang death toll kung saan karamihan sa mga ito ay kababaihan at mga menor de edad. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jenny, maaari bang magkaroon muli ng rally sa mga susunod na linggo? Noel, wala pang anunsyo kung may mga susunod pang protestas na isasagawa dito sa area natin sa Toronto. Ngunit maaaring magtuloy-tuloy ito hindi lamang dito sa lugar natin, kundi maging sa iba't ibang parte ng Canada hanggat hindi natatapos ang giyera sa pagitan nga ng Israel at Hamas. Noel. Dagdag ko lang, Jenny, kasi dyan sa Toronto, nung mga nasasaksihan din natin tuwing may mga nagrarally dyan sa may downtown, lalo na ngayon binabanggit mo, ilang sunod-sunod na linggo na rin. Kamusta yung mga action din ng mga establishments dyan? Paano ba yung ginagawa nila? Naglalagay ba ng mga barikada ulit sa mga bintana sa kanilang mga establishmento dyan? Noel, ngayon wala namang mga nilalagay na barikada dahil may mga pulis na nakabantay doon sa mga nagrarally at balita natin payapa naman yung mga nangyayaring rally nito mga nakaraan dito, Noel. Alright, maraming salamat sa update, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan naninirahan ang nasa 3,000 na Palestinians. Dito naman tayo sa US. Nag-drop out na sa presidential campaign si dating US Vice President Mike Pence. Ito ay matapos ang ilang buwang pangungumbinsi sa Republican voters na siya ang pinakamahusay na alternatibo kay dating US President Donald Trump. Mula sa Los Angeles, California, USA, may umaatikabong balita si Klein Sinka. Live! Magandang araw, Klein. Kailan ba nagdesisyong mag-drop out sa presidential race si Mike Pence? Bebs, nagdesisyon si dating US Vice President Mike Pence na mag-drop out na sa kanyang 2024 Republican presidential campaign noong Sabado, October 28. Ginawa nito ang sorpresang anunsyo sa Republican Jewish Coalition Donor Conference sa Las Vegas dahilan upang siya na maging unang pangunahing kandidato ng Republicans na umatras sa kampanya. May ilang buwan ring nakipagbaka si Pence upang kumbinsihin ng Republican voters na siya ang pinakamahusay na alternatibo sa taong minsan na nitong pinagsilbihan ng may buong katapatan na si dating US President Donald Trump. Nabigo ang dating Vice Presidente na makakuha ng kinakailangang suporta para sa primary voters at donors upang may pagpatuloy nito ang kandidatura sa pagkapangulo. Mababa kasi ang nakuha nitong boto mula sa opinion polls, kaya naman nahirapan din itong makakuha ng pondo mula nang inanunsyo ang kanyang candidacy noong buwan ng Hunyo. Sa kabila ng ginawang pag-atras sa kanyang kandidatura, hindi nag-endorso na iba pang kandidato si Pence. Subalit hinimok nito ang mga Amerikanong botante na pumili ng isang kandidato na maaari umanong mamuno ng may civility.
Sa ilang mga nagdaang eleksyon sa US, nagtagumpay ang mga dating Vice Presidente na mailuklok bilang mayoryang mga partido sa White House, kabilang ng Republican na si George H.W. Bush noong 1988 at ni Al Gore noong 2000. Back sa iyo, Bebs. Yes, Klein, saan ba ngayon nakasentro ang kampanya ni Pence? Bebs, tumakbo bilang isang traditional social and fiscal conservative si Mike Pence at ang ilan din sa makasama sa kanyang campaign platform ang economy at ang issue sa mga abortion. Siya din ay nananawagan para sa pagtaas ng military aid sa Ukraine at pagbabawas ng welfare entitlement spending. Bebs. Okay, maraming salamat, Klein Sinca mula sa Los Angeles, California, USA, na bumoboto ng Democratic President mula pa noong 1988. From US, balik tayo dito sa Canada. Inanunsyo ng Canada ang pagbubukas ng bagong immigration program na magbibigay daan sa mga citizens ng Latin America na mabuo ang kanilang pamilya at makapanirahan sa Canada. Posibleng tumanggap ang Canada ng hanggang 11,000 eligible applicants kaugnay ng bagong programa. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpus. Live! Oy Charles, ano ba ang mga qualification upang maging eligible ang isang aplikante ng Family Reunification Program ng Canada? Yes, Noel, upang maging eligible nga sa Family Reunification Program, ang principal applicant ay kinakailangan isang anak, apo, asawa, common law partner, magulang, lolo't lola o kapatid na isang Canadian citizen o permanent resident ng Canada. Ang programa ay bahagi ng pangako ng bansa. Natatanggap ito ng 15,000 migrante mula sa Amerikas. Ayon sa Canadian Immigration Minister Mark Miller, tatanggap ang Canada ng hanggang 11,000 citizens mula sa 3 Latin American countries sa pamamagitan ng bagong humanitarian pathway para sa permanenteng paninirahan sa bansa. Sa ilalim ng Family Reunification Program, maaaring magsumite ng aplikasyon ang Colombian, Haitian at Venezuelan nationals na nasa Central o South America, gayon din ang Caribbean na may extended family connection sa Canada. Ang mapipiling aplikante ay aalokin ng pre-arrival services kabilang na ang employment skills assessment at referral sa isang settlement organization sa kanilang destinasyong komunidad. Samantala, naglaan na ang Canada ng $75 million o mahigit 3 bilyong pisong pondo sa loob ng 6 na taon upang lalo pang mapalakas ang kapasidad ng mga proyekto nito para sa migrants at refugees sa buong Latin America at Caribbean. Back to you, Noel. Magandang balita yan, Charles, dahil siyempre para dun sa mga pamilya na magkakalayo ngayon at magkaroon sila ng pagkakataong magkasama-sama. Pero Charles, gaano ba naman kahalaga atong bagong immigration na program na ito ng Canada sa mga employer? Yes, Noel, mahalaga nga ito sa mga employer dahil sa Canada, gaya ng mga ibang mga bansa, ay humaharap din ng mga labor shortages sa ibang mga partikular na industry at sa pamamagitan nito ay makakatulong nga ito mapunan ng mga gaps natin, no? Partikular na sa healthcare, technology at trades. Back to you, Noel. Ayun, at maiba lang ako, Charles, pakita mo nga sa amin ng konti yung background mo. At ano ba, may snowstorm ba dyan sa lugar nyo? At ano bang weather dyan ngayon? Yes, sa ngayon may flurry lang hanggang 5 p.m. dito sa amin, pero inaasahan naman sa mga patuloy na mga araw na wala pang munang snow, pero patuloy na rin bumababa ang temperatura dito sa dako ng New Brunswick, Canada. Ayun, sige, ingat-ingat kayo dyan. Ingat-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyong update, Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada. Flurry lang pala yun, hindi pa totoong snow yun. Pero ang gandang tignan, Noel? Pero punta naman tayo sa Thailand. May banta sa kalusugan ang inhalant addiction sa Thailand ayon sa isang pag-aaral. Anila may mga long-term effects ito sa katawan kung saan madalas na gagamitin ang mint inhalers na ito. Ito ang umatikabong balita ni Paula Porta. Karaniwang ginagamit sa Thailand ang inhalants upang maibsan ang sintomas ng sipon, baradong ilong at pananakit ng ulo. Subalit, maaaring magdulot ng adiksyon ang madalas na paggamit nito na may dulot na banta sa kalusugan.
Ayon kay Dr. Jetaforn Dempuag, isang lecturer and Department of Biology sa Chulalongkorn University, mayroong long-term effect sa katawan ang madalas na paggamit ng inhalants. Gayunpaman, kung labis ang paggamit ng isang tao na wala namang sintomas ay maaaring makaramdam ng irritation sa respiratory system. Maaari ring magdulot ng inflammation sa nasal passages at magkaroon ng pneumonia. Kaya naman paalala, basahing mabuti ang instructions sa paggamit ng produkto. Singutin ng dahan-dahan para ma-refresh ang pakiramdam at huwag masyadong malakas. Hindi rin dapat ito gamitin ng matagal at tuloy-tuloy. Pinaiiwas din sa paggamit ang mga bata edad 6 pababa, buntis o nagpapadede, may respiratory diseases at nasal problems gaya ng sinusitis. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng pagpupulong ang Prime Minister ng Singapore at Malaysia kamakailan bilang bahagi ng taunang Leaders Retreat na isinasagawa ng dalawang bansa. Kabilang sa napag-usapan dito ang ukol sa ibayong pagsusulong ng Special Economic Zone ng Johor at Singapore. Ito ang maatikabong balita ni She Remigio. Isinagawa ang 10th Singapore-Malaysia Leaders Retreat sa Singapore noong Lunes, October 30, kung saan nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim. Pagkakasundo ukol sa mas maayos at mas mabilis na koneksyon at pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa ang naging tema ng annual retreat. Ayon kay Singapore Prime Minister Lee, kakayanin ng dalawang bansa na magkaroon ng pagsulong sa iba't ibang issue na kinakaharap. Kabilang sa mga napag-usapan ang lalo pang pagpapaigting ng pagsusulong ng pag-unlad ng Special Economic Zone o SEZ sa pagitan ng Johor Bahru, Malaysia at Singapore. Magsasagawa ng development plan ukol sa SEZ upang maiwasan ang traffic at mabagal na daloy ng mga commuters sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan ng pagsasaayos ng cross-border na ito. Gayunman, kapwa tiniyak ng Malaysia at Singapore na hindi ito makakaapekto sa security borders ng dalawang bansa. Sisikapin rin na maibsan ang congestion sa causeway na tinaguriang isa sa busiest land checkpoint sa buong mundo na may 270,000 daily travelers na dumaraan sa pagitan ng Woodlands sa Singapore at Johor sa Malaysia. On Singapore's end, ICA has introduced various initiatives to make the cross-border travel smoother and more efficient while maintaining border security. And we've also started to redevelop the Woodlands checkpoint to increase its capacity and meet the expected long-term growth in cross-border traffic. Samantala, bukod sa SEZ development, inaasahan rin na magtutulungan ang dalawang bansa sa larangan ng renewable energy, small and medium-sized enterprises development at maging ang airspace and water management. Sherry Mihio, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang investment forum ang isinagawa sa Taiwan sa pangunguna ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Layo nitong hikayati ng mga Taiwanese company na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ang umaatikabong balita ni Paulo Dasal. Pinangunahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA at Philippine Trade and Investment Center Taipei o PTIC ang 5-day investment campaign mula October 23 to 27. Layo ng nasabing programa na mapalawak ang Taiwanese investment sa Pilipinas. Ito yung annual platform natin upang i-share kung ano yung mga nangyayaring developments sa ating ekonomiya. At the same time, yung mga information na nakukuha natin dito, na ipamahagi natin dito sa mga Taiwanese companies ay nagiging basihan upang sila ay mag-invest or reinvest sa bansa natin. Talagang tinatarget natin yan kasi new southbound policy ang Taiwan, di ba? Ang gusto natin, kasi napakalapit nung dalawang bansa,
Tapos yung friendship, yung relationship naman din natin ay maganda. And so, ibig sabihin nun, yung negosyo, madaling maumpisahan. Ang mga sektor na manufacturing, electronics, semiconductor, chips production, automotive ang mga kumpanyang nais mahikayat na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay PESA Director General Tereso Panga, may mga batas nang ipinatutupad na sa Pilipinas upang mas mapadali ang proseso para sa mga foreign investor. Nag-issue si Presidente ng Executive Order 18. Layunin nito na mapatupad na mas mabilis yung pag-evaluate ng mga application at yung approval process. So that is in place already, providing green lanes for strategic investments. Meron na rin tayong ARTA law which prescribes timelines for issuance of permits. But sa hanay ho ng PESA since day one, we've been providing for this ease of doing business so that they just have to deal with PESA in securing all their permits. So it's a lot easier. Bukod dito, naglagay din ang pamahalaan ng mga economic zones na matatagpuan sa mga strategic location ng bansa. Kaya meron tayong mga economic zones, mga parks, science and technology parks, para kung naka-confine lang sila sa isang area, tapos yung mga highways doon ay ayos, madaling dumaloy ang traffic, madaling dalhin, papasok, palabas, papunta ng mga seaport, airport, and at the same time, lahat ng mga kailangan nila, yung mga companies na warehousing, yung kung ano man, cold storage, depende kung anong product, no? So, pinoprovide yun sa loob ng isang ecozone. Samantala, ayon kay Charlton Chen, spokesperson ng Sercom, isang Taiwanese telecommunication and internet company, maganda ang resulta ng naitayong factory sa Pilipinas. Investing in Philippines is probably one of the best decisions that the company has been made. And we started building our first manufacturing production line back to 5 years ago, and currently starting from scratch, we have employed more than 2,000 employees, and so far the result has been very pleasant, and we've been happy with our current status in Philippines. Ayon sa DTI, ang Taiwan ang 9th major trading partner ng Pilipinas na umabot ng $2.96 billion o 168 billion pesos noong 2022. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. O ito na, di natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng-pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Jasper Ragodo from Tagum City. Pinapati ko po dyan sa Tagum, especially sa mga kamag-anak ko dyan sa Magdum, Tagum City. Maganda po ang kalagayan ko rito sa Vietnam. Salamat po. Yon, at ako naman shoutout po kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almasan, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Brad Joms and Sis Jean Trampe, ganun din kay Brad Romy Pagkalinawan, at kay Fernando, hello po. At ganun din sa aking mahal na asawang Sir Wina, kay Aileen and Jess Torres, kay Madeleine Abong Garcia, kay Grazil Lumabong, at sa lahat na ng ating mga taga-subaybay araw-araw sa lahat po ng programa natin sa UNTV, Bebs. Siyempre, babati din ako, no? Kamusta din dyan sa ating mga regular viewers, ano? At siyempre, may special mention din dyan si Sis Yang, Sis Marie, kay Mami Let Malyari, ganun din si Arnel and Charlotte Ramos, at saka si Tita Josie Abir Sevilla, mga taga-Kalye Guapo ng San Diego lokal. Siyempre, hindi rin natin makalilimutan yung Dalaw team ng lokal ng San Diego. Noel? Yon, talagang Kalye Guapo. Sige, punta na tayo sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa'yo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating mga abangang umahataw na mga balita ninyo?
Yes, good morning, Noel at Bebs. Nakikita ko, Noel, may yellow na dyan sa background mo sa iyong likuran. Pero mas matindi yung sa isa, yung nag-report kanina. At talagang, puting-puti na yung sa kanyang background. At buti nakapag-live ng nasa labas yun. Medyo nakakatagal pa. Anyway, dito sa atin, Noel at Bebs, kahapon nga ay natapos na itong barangay at sangguniang kabataan election. At meron na rin ilang mga nanalong kandidato sa pagka-barangay, chairman, kagawad at SK na naiproklama rin kagabi. Ganun kabilis. Kahit na mano-mano ang naging bilangan, although meron ding ilang mga piling lugar na nagsagawa ng automated election. At mamaya magkaroon tayo ng update, abangan ng ating mga kababayan yung naging resulta niyan sa iba't ibang lugar. Dahil meron tayong mga naiulat kahapon na mga nagkaroon ng violence, nagkaroon ng karahasan sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. Pero sa kabila nito, itinuturing na sa kabuuan ay peaceful naman ang nangyaring barangay at sangguniang kabataan election ng PNP dito sa ating bansa at maging ng Commission on Election o COMELEC. Yan ang ilang ating patikim, Noel at Bebs. Ayun, abangan din natin yung iba pang mga mga mahataw na mga balita ninyo. Pero dito sa amin, amigo at Bebs, tuloy din yung panawagan din ng Canada Health na magpabakuna ng flu at saka ng COVID-19 vaccine dahil yung nagkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na pagdami ng mga kaso. Lalo na yung COVID-19, amigo. Dito sa lugar namin, talagang nakikita natin hindi pa tapos, hindi pa nawawala. Dahil kahit sa mga ospital ngayon dito, particularly dito sa Edmonton, congested rin yung mga marami talaga at overwhelming nga yung sinasabi ng mga nurses na nakakausap natin. Dahil karamihan ng mga pasyente nila ay COVID-19 cases mga pasyente. At ilan dyan sa mga pasyente na yan nadadala pa rin sa ICU. Lalo na yung may mga severe medical condition and severe medical conditions. Kaya amigo, pinag-iingat pa rin yung ating mga residente dito na yun nga, kung maaari ay makapagpabakuna na rin para makaiwas dyan sa mas malalapang mga karamdaman. Amigo. Marami pa bang hindi bakunado din dyan Noel, sa Canada hanggang ngayon? Dahil marami na rin nagpabakuna pero dahil nga dun sa mga series of vaccine na inilalabas din ng public health, hindi na rin kasi marami ang tumutugon sa ngayon dahil nga parang flu-like na lang ang pakiramdam dahil hindi na rin kagaya noon na pagka nagkaroon ng COVID-19 virus ay talagang nagiging severe ang conditions. Pero ngayon kasi parang mga trangkaso na lang. Kaya ang touring ng iba parang na lang, regular na lang na mga trangkaso. Kaya hindi na rin nagpapabakuna. Bagamat yung mga ganitong season bago pumasok yung winter, talaga ay yung flu vaccine ang i-encourage ng public health na sana ay makuha o makapagbabakuna yung mga residente. Ayun. Kila Bebs naman, ano ba ang mainit na usapin dyan sa US, Beb? Yun nga, amigo, yan ding COVID-19 ang isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon. At katunayan nga, ibinalik na naman yung mga free COVID home test kits at saka in-extend yung mga yung mga expiration ng mga kits na up to 1 year. Yung depende kasi sa sa tatak at saka kung kailan siya na-expire. At ganoon din dito sa mga schools, patuloy din na namimigay na naman. Alam ko, nabanggit ko dati na isa sa mga sa mga signal ko yan pagka nakikita ko namimigay na naman ng mga free home test kits ang district o yung mga iba't ibang eskwelahan, tumataas na naman nga. At saka in-encourage na naman muli ang mga residente na magsuot pa rin ng mask kasi hindi nga lang kagaya na nabanggit nga ni Noel, hindi lang naman yung COVID ang iniiwasan natin. Ganun, syempre yung mga flu at iba't ibang mga respiratory illnesses tsaka yun nga ngayon amigo Noel, ang hirap kasi merong mga mutations na ang COVID na hindi siya na detect sa mga home test kits lang, kailangan yung PCR test ang gamitin mo. Amigo.
Ayun. Dito sa atin, wala tayong update dyan patungkol sa COVID-19. Pero marami tayong kakilala na nagsasabi, yun, yung mga trangkaso, ubo, sipon, lalo na sa mga bata. May pagkakataon din dito, nagkaubusan ng salbutamol sa ilang mga pharmacy. Ayan. So yun, Noel. Ayun, at sana nga ay maingatan kayong lahat dyan at maging yung mga kababayan din natin at mga kapwa natin dito rin, at wag na lumala talaga itong mga kaso din ng COVID-19. At sige, mag-aabang kami ng inyo pang humahataw ng mga balita. Amigo Sherwin, maraming salamat, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms, chapter 103, verse 8. The Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and plenteous in mercy. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, October 31st, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa San Diego, California, USA, na ang slang term for San Diego ay Dago, ako si Beverly Saison. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.